Amerika mga tol, US nagkarga na daw ng mga hypersonic missile sa mga aircraft na nakatalaga sa Indo-Pacific mga tol. Naku po, kabado na naman sila diyan, kabado na naman ang China rito mga tol. Well, ito papanoorin natin mula kay John Reps mga kapatid. Hinihikayat kita, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong classic reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Good release. Stay fluid. Good boost. Naglabas ng larawan ang US Air Force na nakabase sa Indo-Pacific kung saan makikitang kargado na ng mga hypersonic missiles ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid na nagpapakita umano ng kahandaan laban sa mga kalabang bansa. Alamin ang buong detalye mamaya. At ipinamalas ng Philippine Air Force kasama ang Republic of Korean Air Force ang kanilang husay sa himpapawid kasabay ng selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relation sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Yeah. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Itong South Korea, isa rin to sa mga tinulungan ng Pilipinas dati nung nagkaroon ng Korean War, mga tol. Inilabas ng US Air Force ang larawang ito kung saan makikita ang isang B-52 bomber aircraft na kargado ng mga hypersonic missiles sa isang hypersonic weapon familiarization training ng mga crew ng B-52 Stratofortress bombers mula sa 23rd Expeditionary Bomb Squad sa Anderson Air Base sa Guam. Sinabi pa ng US Air Force na ang mga kalahok na crew ay binigyan ng mga ekspertong tagubilin at pagsasanay sa hypersonic fundamentals na nakikibahagi sa mga tactical na talakayan tungkol sa hypersonic operations upang mapahusay ang operasyonal na kahandaan, kabilang ang hypersonic attack cruise missiles, air-lance rapid response weapon at iba pang mga programa na kasalukuyang ginagawa. Ang paglabas ng mga larawang ito ay makabuluhan dahil sa estratehikong lokasyon ng Guam sa rehiyon ng Indo-Pacific. Iminungkahi ng ilang ulat na minarkahan ng Amerika ang unang pagkakataon ng isang hypersonic na armas ay naobserbahan sa Guam na sa ngayon ito ay ang pinakamalapit na base ng Amerika na malapit sa China dahil hindi pa natatapos ang mga base nito sa Pilipinas. Ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Amerika sa lugar ng Pasipiko ay nagbibigay ng mga madiskarting signal sa mga potensyal na kalaban lalo na sa China at North Korea. Ang hypersonic missiles ng Amerika ay mahirap pabagsakin dahil bukod sa mababa ang lipad ay sobrang bilis nito. Pero ayon kay Vice Admiral John Hill, direktor ng US Missile Defense Agency, na nagsabi sa isang pagdinig kamakailan na ang kanilang Patriot Interceptor lamang ang mayroong kakayahan na maharang ang hypersonic missiles dahil ito ay isang cross-missile killer na subok na ng Ukraine laban sa mga hypersonic missiles ng Russia. Pero mo napakabilis no, 5 times faster than speed of sound. At sa ibang balita naman mga kabayan, ipinamalas ng Philippine Air Force kasama ang Republic of Korean Air Force o RUCAP Black Eagles ang kanilang husay sa himpapawid kasabay ng selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relation sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. 4 na FA-50 light fighter jets ng Philippine Air Force ang sumabay sa 8 T-50 advanced hypersonic trainer jets ng South Korea sa isang aerial exhibition. Kasama na sa 3 araw na activity ang exhibit ng iba't ibang kumpanya ng Korean defense industry gaya ng Korean Aeroscope Industry, Linknix One, Dasan Engineering, Hyundai Heavy Industries at Hanya System. Dumalo naman sa nasabing aktibidad si Defense Secretary Gilberto Chodor Jr. kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng relasyon ng Pilipinas at South Korea na lalo pang pinagtitibay ng panahon. We can learn not only in terms of modernization but also in terms of the meticulousness by which the Korean Armed Forces pay attention to their procedures, their logistics, their maintenance, and other support
fields. They are natural allies. They are natural kin. And today, we are honored to have the Black Eagles here. Isa yan sa kinakatakutan sa South Korea, yung Black Eagles na yan. Ayos oh. Baka naman pati yung mga ganito kalungkot pa ng ano pansinin pa't punahin pa ng China mga tol Nakikita ninyo napakarami nating mga kaalyadong bansa mga tol no hindi lang US mga tol, 'di ba? Nadagdagan na yung Australia, India, Japan, South Korea. Napakarami mga tol, 'di ba? Kaya hindi tayo dapat mangamba mga tol kasi maraming susuporta sa atin mga kapatid. At saka alam naman natin na tayo'y nasunod naman no sa batas. Hindi naman tayo lumalabag at hindi naman tayo yung makapal na mukhang tumatawid sa teritoryo ng iba, 'di ba? Pero ito mga ganitong mga tawag dito pagtatanghal o ganitong mga paglipad sa ere, ito'y palatandaan ng ng pakikipagkaibigan ng isang bansa sa isa pang bansa. Saka malalim ang relasyon natin dito sa South Korea mga tol. 'Di ba yung sinabi ko nga kanina yung sa Korean War, 'di ba? Kasali din ng Pilipinas dun Stig Stig. Sarap manood ng mga ganyan siguro sa live. Galing yung formation nila Galing ng formation no? Siguro 'tong mga pilot na 'to pag pinasakay mo 'to sa extreme na na mga rides, wala na lang sa kanila 'yan. No much issue na lang sa kanila 'yon. Well anyway, bilang isang Pilipino masasabi mo rito sa nangyaring kaganapan dito sa South Korea at Pilipinas etong ganitong klaseng mga kaganapan 'yan. At siyempre doon sa pagkakarga ng US ng kanilang mga hypersonic missile sa Indo-Pacific mga tol no. So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.